Maraming pensioner ang nakarinig na ng balita tungkol sa SSS Plus 10 at marami sa inyo ang marahil ay nagtatanong pa rin ngayon kung totoo ba ito, formal na ba talaga, o baka may mahalagang detalye na hindi agad sinasabi ng buo sa mga tao. Ang katotohanan ay ang kwento ng SSS Plus 10 ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng oo o hindi. Ito ay isang 3 taong programa na may 3 magkakahiwalay na bahagi. May cut-off dates na maraming tao ay hindi alam at meron ding mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga uri ng pensioner na hindi laging naipapaliwanag sa mga social media post at sa mga mabilis na balita. Ngayong araw, gagawin nating malinaw ang lahat ng iyon ng tapat ng kumpleto at ng maayos para sa inyo at para sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag muna kayong lumipat. Bago tayo pumunta sa mga detalye, pag-usapan muna natin kung bakit marami sa inyo ang nag-aalangan pa rin tungkol sa balitang ito. Sa nakaraang ilang buwan, maraming video, post at mensahe ang kumakalat sa Facebook, YouTube at iba pang social media na nagsasabing may 10 na dagdag sa SSS pension. Ang problema ay ang marami sa mga post na iyon ay hindi kumpleto. Ang ilan ay nagpapakita lamang ng iisang bahagi ng programa. Ang ilan naman ay hindi nagpapaliwanag kung sino talaga ang tumatanggap ng S4 at kung sino ang tumatanggap ng mas mababa. At ang ilan pa ay nagpapakita ng impormasyon na parang bagong balita kahit na ang mga detalye ay naibahagi na ng ilang buwan. Kaya ang unang bagay na dapat gawin bago maniwala sa anumang claim tungkol sa SSS ay ang hanapin ang opisyal na pinagkukunan at iyon ang ginawa natin ngayon para sa inyo. Kaya totoo ba ang SSS Plus 10 por? Ang sagot ay oo, opisyal ito at ito ay napatunayan ng maraming opisyal na pinagkukunan. Ang Social Security Commission, ang pinakamataas na katawan ng SSS, ay nag-aproba ng programang ito sa pamamagitan ng Commission Resolution No. 340 Series of 2025 noong Hulyo 2025. Hindi ito panukala, hindi ito draft. Ito ay formal na aprobado at nakalimbag sa opisyal na website ng SSS sa ss.gov.ph. Personal din itong inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa okasyon ng ikaw-anibersaryo ng SSS. Kinumpirma rin ito ng Presidential Communications Office at ng Department of Finance. Sinabi mismo ng SSS President na si Robert Joseph Montes de Claro na ang programang ito ay ang una sa uri nito sa 68 taong kasaysayan ng SSS, isang multi-year na pension adjustment na hindi pa nangyayari noon. Kaya kung ang inyong tanong ay formal na ba ito, ang sagot ay oo, formal na at matagal na. Ngayon, dito na nagsisimula ang bahagi na hindi laging naipapaliwanag ng maayos sa mga social media post at sa mabilis na balita. At ito ang pinakamahalagang bahagi na kailangan ninyong maunawaan. Ang SSS Plus 10 ay hindi isang beses na dagdag na ibinibigay ng sabay-sabay. Ito ay isang programa na tinawag ng SS bilang SS Pension Reform Program at ang dagdag ay ibinibigay sa 3 magkakahiwalay na bahagi tuwing Desyembre sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ang unang bahagi ay nagsimula noong Disyembre 1, 2025 para sa lahat ng pensioner na opisyal na nakarecord bago mag-Agosto 31, 2025. Ang pangalawang bahagi ay darating ngayong 1, 2026 para sa lahat ng pensioner na aktibo bago mag-Agosto 31, 2026. At ang pangatlo at huling bahagi ay darating sa Setyembre 1, 2027 para sa lahat ng pensioner na aktibo bago mag-Agosto 31, 2027. Kaya ang programa ay hindi isang malaking dagdag na ibinibigay ng isang beses lamang, ito ay 3 magkakahiwalay na dagdag sa loob ng 3 taon at bawat isa ay ibinibigay tuwing Yembre. Ngunit narito ang bagay na mas mahalagang malaman dahil ang 10% ay hindi pantay para sa lahat ng uri ng pensioner. At ang pagkakaibang iyon ay mahalaga para sa mahigit 1 milyong Pilipino. Pakinggan ninyo ito ng maigi. Ito ang detalyeng madalas na napalaktaw sa mga simpleng balita at sa mga social media posts. At ito ang bagay na pinakakailangan ninyong malaman kung kayo ay nagtatanong kung magkano ang inyong tatanggaping dagdag. Hindi lahat ng pensioner ay tumatanggap ng S%.
May 3 uri ng SSS pensioner at ang bawat isa ay may sariling halaga ng dagdag. Una, ang mga retirement pensioner ang mga miyembro ng SSS na nagre-retiro pagkatapos ng sapat na taon ng kontribusyon ay tumatanggap ng SEN por bawat tranche. Pangalawa, ang mga disability pensioner ang mga miyembro ng SS na nakatanggap ng pensyon dahil sa permanenteng kapansanan ay tumatanggap din ng 10 por bawat tranche. Ngunit ang pangatlo, ang mga survivorship pensioner o death pensioner ang mga asawa, anak o dependent na tumatanggap ng pensyon. Dahil namatay ang miyembro ng SSS ay tumatanggap ng 5% lamang bawat tranche, hindi 10%. Kaya kung kayo ay survivorship pensioner at narinig ninyo sa isang video o post na may 10 por sa lahat, ang tamang sagot ay hindi ganoon. Ang inyong dagdag ay 5-4 mas maliit ngunit opisyal pa rin totoo at otomatikong ibinibigay ng SSS para maunawaan ninyo ng mas malinaw kung gaano kalaki ang magiging kabuuang epekto ng programang ito sa inyong buwanang pensyon sa pagtatapos ng 3 taon. Ipaliwanag natin ito ng simple. Para sa mga retirement at disability pensioner, ang kabuang dagdag pagkatapos ng 3 tranche ay magiging humigit kumulang 33% kumpara sa inyong pensyon bago nagsimula ang programa noong Agosto 2025. Para sa mga survivorship pensioner, ang kabuang dagdag pagkatapos ng 3 tranche ay magiging humigit kumulang 16%. Bakit hindi eksaktong 30 o L%? Dahil ang dagdag bawat taon ay kinukuha mula sa inyong kasalukuyang pensyon na may dagdag na hindi mula sa inyong orihinal na halaga. Ibig sabihin, lumalaki rin ang basehan ng bawat dagdag tuwing Setyembre. At ang kabuuang benepisyo ng programang ito para sa lahat ng 3.8 milyong pensioner ay tinatantya ng SSS na mag-i-inject ng halos 92.8 bilyong sa ekonomiya ng Pilipinas mula 2025 hanggang 2027. Isang bagay na nakakatulong hindi lamang sa mga pensioner, kundi sa buong komunidad. Para maging mas malinaw pa, gamitin natin ang mga halimbawa mula sa opisyal na impormasyon ng SSS at ng PhilStar Life. Halimbawa, si Mang Jose, isang retirement pensioner na tumatanggap ng PH thousands bawat buwan bago ang Setyembre 2025. Noong Setyembre 2025, natanggap niya ang unang S for PH 1000 na dagdag kaya naging PH 11,000 na ang kanyang buwanang pensyon. Ngayong Setyembre 2026, tatanggap siya ulit ng S4 ngunit ngayon 10 por ng L Tehans na ang basehan. Kaya ang dagdag ay PHB at ang kanyang pensyon ay magiging PH2 at PP. Sa Embre por Mul at yensyon ay magiging 3 at PAL. Mula sa orihinal na PH 10,000, ang kanyang pensyon ay lalago ng mahigit PH 3,000 at PH 3 sa loob ng 3 taon. Ngayon, si Aling Maria naman, isang survivorship pensioner na tumatanggap ng PH 1,000 bawat buwan. Noong Setyembre 2025, nakatanggap siya ng Fimba-Por 4 na kaya naging PHP4 ang kanyang pensyon. Sa Setyembre 2026, 5% ng 8,000 at Hasing 44 na P4 at PASMPU. Kaya ang kanyang pensyon ay magiging at PAT2. At sa Setyembre 2027, 5 por muli FAR at PHP, kaya ang kanyang huling pensyon ay magiging PH at sa 3 taon lumalaki ang kanyang pensyon ng mahigit PH at bawat buwan. Hindi man ito pareho sa S4 ng mga retirement pensioner, ito ay tunay na dagdag na tumutulong sa araw-araw na gastos ng bawat pamilya. Pero mayroon pang isang tanong na maraming pensioner ang nagtatanong. Ngayon, ano ang mangyayari kung hindi pa nila natanggap ang unang dagdag o paano nila malalaman kung tama ang halaga sa kanilang pensyon? Sagot natin yun ngayon. Bago natin pag-usapan kung paano i-check ang inyong pensyon, kailangan muna nating ipaliwanag ang isang mahalagang panuntunan ng programa, ang tinatawag na cut-off rule o cut-off date. Para matanggap ang dagdag sa bawat tranche, kailangan kayong opisyal na nakarecord bilang aktibong pensioner bago mag-Agosto 31 ng taong iyon. Para sa unang tranche noong Setyembre 2025, kailangan kayong aktibong pensioner bago mag-Agosto 31, 2025. Para sa pangalawang tranche ngayong Setyembre 2026, kailangan kayong aktibong pensioner bago mag-Agosto 31, 2026. Para sa pangatlong tranche sa Setyembre 2027, kailangan kayong aktibong pensioner bago mag-Agosto 31, 2027.
Ibig sabihin, kung nagsimula kayong makatanggap ng pensyon pagkatapos ng cut-off date para sa isang particular na tranche, hindi kayo kasama sa trancheng iyon, ngunit kasama kayo sa susunod na tranche kung aktibo kayo bago mag-cut-off ng sumunod na taon. Hindi ito parusa. Ito ay simpleng patakaran kung kailan ang bawat dagdag ay i-apply sa inyong pensyon. Ngayon, isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig natin mula sa mga pensioner at sa kanilang mga kamag-anak ay ito. Kailangan ba nilang pumunta sa SSS office para makuha ang dagdag? Kailangan ba nilang mag-apply o mag-submit ng anumang dokumento? Ang sagot ay hindi. Walang kailangang gawin. Ang dagdag ay otomatikong inilalapat sa inyong buwan ng pensyon. Hindi kayo kailangang pumunta sa SSS branch. Hindi kayo kailangang tumawag at walang form na kailangang punan. Kung kayo ay kumapit sa isang taong nagsasabing kailangan ninyong mag-apply o magbayad ng bayad para matanggap ang dagdag na ito, ingatan ninyo ang inyong sarili, iyon ay posibleng estafa. Ang programa ng SSS ay libre, otomatiko at hindi nangangailangan ng anumang aksyon mula sa mga pensioner. Kung naniniwala kayong hindi pa ninyo natanggap ang unang tranche na nagsimula noong Disyembre 2025, or kung gusto ninyong kumpirmahin ang inyong kasalukuyang halaga ng pensyon, mayroong ilang opisyal na paraan para makugnayan ang SSS ng direkta at ligtas. Una, ang pinakadirekta at pinakamabilis na paraan ay ang tumawag sa opisyal na hotline ng SSS sa 1455. Ito ay available mula Lunes hanggang Sabado. Ikalawa, maaari kayong pumunta sa opisyal na website ng SSS sa sssgov.ph at gamitin ang MySS online portal kung meron kayong account. Ikatlo, ma-anarchic yung personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Ngunit siguraduhing magdala ng inyong SSS ID o opisyal na dokumento para sa verification. At ikaapat, ang SSS ay aktibo sa kanilang opisyal na social media pages sa ilalim ng handle na MySSPH sa Facebook at Twitter kung saan nagpo-post sila ng mga opisyal na anunsyo at nagsasagot ng mga katanungan. Huwag kayong tumawag sa mga random na numero na ino-offer ng mga estranyo sa social media. Gamitin lamang ang opisyal na 145 hotline. May isa pang bagay na maraming pensioner ang matalinong nagtatanong kung ang SSS ay nagbibigay ng malaking dagdag na ito. Ligtas pa ba ang kanilang pondo para sa hinaharap? Ito ay isang tamang tanong at nararapat itong sagutin ng tapat. Sinabi ng opisyal na actuarial team ng SSS na ang programa ay magbabago ng tinatansyang fund life ng SS mula 0.53 hanggang 10,000 ang 49. Ibig sabihin, 4 na taon ang nababawas sa proyektadong buhay ng pondo. Ngunit sinabi rin ng SSS President na si Declaro na ang pagbabawas na ito ay napamamahalaan at ino-offset ng mas malakas na cash flow mula sa mga nakaraang contribution increases at sa mas epektibong pagkolekta ng SSS. Ang pinakahuling datos na available ay nagpapakita na noong 2025 ang kabuuang kita ng SS mula sa contributions ng mga miyembro ay umabot sa 377.6 bilyong 15.6% na mas mataas kaysa sa nakaraang taon. Sinabi rin ng SS na ang programang ito ay hindi nangangailangan ng anumang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro, hindi katulad ng nakaraang 2017 na dagdag sa pensyon na agad nagresulta sa pagtaas ng contribution rates. Para sa mga pensioner, ang mensahe ay malinaw. Ang pondo ay matatag ngayon at ginagawa ng SSS ang kanilang trabaho para mapanatili itong matatag sa hinaharap. Ngayon na ipaliwanag na natin ang lahat ng opisyal na detalye ng programa, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi dapat balewalain ng sino mang pensioner ngayon, ang panganib ng maling impormasyon at kung paano ninyo mapangalagaan ang inyong sarili laban dito. Sa panahon ngayon, ang mga social media platform ay puno ng impormasyon tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo ng gobyerno. Ang ilan sa mga impormasyong iyon ay tumpak, ang ilan ay halos tumpak ngunit kulang sa mahahalagang detalye, at ang ilan ay ganap na mali o inulit mula sa mga lumang balita na hindi na applicable sa kasalukuyan. Ang panganib ay hindi lamang basta pagkakamali sa impormasyon. Ang tunay na panganib ay ang ilan sa mga maling impormasyong kumakalat ay ginagamit ng mga estafador para linlangin ang mga pensioner.
Bay makaso kung saan ang mga tao o ay lumalapit sa mga senior citizen ang nagsasabi na kailangan nilang magbayad ng processing fee o mag-submit ng personal na impormasyon para makuha ang kanilang pension increase. Walang ganoon. Ang SS ay hindi kailanman magtatanong ng bayad para sa pension increase. Ang SS ay hindi kailanman magpapadala ng mensahe sa inyong personal na cellphone na humihingi ng inyong account number, password, or personal na impormasyon. Kung mayroon kayong natanggap na ganyang uri ng mensahe, huwag sagutin, huwag magpadala ng impormasyon at i-report ito sa opisyal na SSS. Ang inyong proteksyon laban sa ganyang uri ng pandaraya ay simple. Umasa lamang sa sss.gov.ph at sa 1455 hotline para sa lahat ng opisyal na impormasyon. Dahil ito ay Marso 2026 na ngayon, mahalaga na malinawan natin ang isa pang bagay na maraming tao ang baka naguguluhan. Ang pangalawang 10% sa mga retirement at disability pensioner at ang pangalawang 5% para sa mga survivorship pensioner ay darating pa lamang ngayong Setyembre 2026. Hindi pa ito nangyayari ngayon at normal na hindi pa ninyo ito natanggap. Ang pinakamabuting gawin ngayon ay hintayin ang opisyal na anunsyo ng SSS habang papalapit ang Agosto at Disyembre 2026. Kapag malapit na ang petsa, mag-a-announce ang SSS ng opisyal na kumpirmasyon sa kanilang website at sa kanilang social media pages. Kapag lumabas na ang opisyal na anunsyo, maaari rin kayong abangan ang susunod naming video para sa pinakabagong impormasyon. Ang aming pangako sa inyo ay ang lagi naming susundan ang opisyal na source bago mag-post ng anumang bagong update, buod ng lahat ng pinag-usapan natin ngayon at pakisulat ito ng inyong mga anak o apo kung kailangan para hindi kayo makalimot sa mga mahalagang detalyeng ito. Una, ang SS Pension Reform Program ay opisyal at totoo aprobado ng Social Security Commission noong Hulyo 11, 2025 at personal na inihayag ni Pangulong Marcos. Ikalawa, ito ay 3 taong programa na may 3 tranes Setyembre 2025, September 2026 at September 2027, hindi isang beses na dagdag lamang. Ikatlo, ang mga retirement at disability pensioner ay tumatanggap ng 10 por bawat tranche habang ang mga survivorship pensioner ay tumatanggap ng 5%. Sa pagtatapos ng 3 taon, ang mga retirement at disability pensioner ay magkakaroon ng halos 33% na mas mataas na pensyon at ang mga survivorship pensioner ay magkakaroon ng halos 16 na por na mas mataas. Ikaapat, walang kailangang gawin ang dagdag ay otomatiko para sa lahat ng karapat-dapat na pensioner. Ikalima, ang unang tranche ay naibigay na noong Disyembre 2025. Ang pangalawa ay darating ngayong Disyembre 2026. Ang pangatlo ay darating sa December 2027 at ika-6. Para sa lahat ng opisyal na impormasyon, gamitin lamang ang ss.gov.ph at ang 455 hotline. At huwag maniwala sa mga claim na nangangailangan ng bayad o personal na impormasyon mula sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, isang simpleng kahilingan lamang ang mayroon kami sa inyo. I-like ang video na ito para malaman ng YouTube na kapaki-pakinabang ito para sa mga tao. I-share ito sa inyong mga kapitbahay, kaibigan at kapamilya, lalo na sa mga lolo at lola, mga magulang at mga pensioner na baka nagtatanong pa rin ng parehong mga katanungan. At i-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod na importanteng update tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo na direktang nakakaapekto sa inyong buhay. Hindi kami nagpo-post ng mabilis na balita para lamang sa views nagpo-post kami ng tamang impormasyon mula sa opisyal na pinagkukunan para sa inyo. Salamat sa inyong oras at sa inyong tiwala. Alam namin na ang bawat piso ng inyong pensyon ay mahalaga sa inyong pagkain, sa inyong gamot, sa inyong pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa namin ang ganitong uri ng video para siguruhing ang impormasyon na inyong naririnig ay tumpak, kumpleto at nagmumula sa tamang lugar. Ingat lagi kayong lahat. Sa susunod naming video, nandito pa rin kami para sa inyo palagi.